Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is Mei Chang Ami from Japan, kabayan. Pisces, this reading is for you. Tingnan natin na iyong January 2026. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok din. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakatapan ng puso niyo mga comments at sa mga nagpa-personal reading. Marami pong salamat. Kung gusto niyo na energy niyo lang talaga, ang gusto niyo makuha natin, all the details is in description below. Pakicheck na lang, general reading tayo, kunin mo lang ang sayo, at itapon ang hindi naman sayo. Maaring vice versa, energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo. Nangyayari, or mangyayari pala. Use your own intuition, lawakan nyo ang inyong isipan, ano man ang gender mo, ano man ang edad mo. Lagi nyo tatandaan na wala sa baraha ang kapalaran ng tao, kayo pa rin ang makapagdesisyon para magbago ito. Yun ang palagi nyo tatandaan na gawin yung guide yung mga warning na pwedeng lumabas. Hindi yung negative, is a warning para meron kayong idea kung anong mga bagay na pwede kayong ma-aware, i-change of decision, at mga dapat maiwasan. Pisces, happiness and well-being. Wow, mukhang may magandang magaganap o mangyayari sa'yo by January. Yan, 2026, kasi di sa hope or handin na yung sitwasyon na parang magkakaroon ka ng mga enlightened, pwedeng sa spiritual mo, ganyan, or in any situation of life. May mga kasiyahan, may mga gaganap sa'yo, makakaramdam ka ng happiness and hope, and yan. And then, syempre, yung iba sa inyo, may pinagdadaan na kayo? Involvement with the law, iba sa inyo, no? And your wish granted, sabi ito. Pero magkakaroon ka doon ng dissatisfaction with life. Pero natural yun sa buhay eh. Successfully overcoming a problem. May mga ini-structure ka na isang sitwasyon by this January, or pwedeng ito is ginagawa mo na siya this December and then you will receive it sa January. Pwedeng ganun. Uy, someone's working against you behind your back. Ingat ka. Kasi may tao na nagmamatsyag sa'yo. Or maybe this is you. Ingat ka, no? May hindi pwedeng pagkatiwalaan. Kung sino man yan. Alam ko, malakas yung pakiramdam ng mga Pisces eh. No? Trust your intuition. Dyan. Getting together with a friend. Okay, ibig sabihin is magkakaroon ng mga union, no? Yan, magkakaroon ng mga gathering, yan, mga collaboration, joy, ganyan, celebration. And then also, mag-ingat ka, no? Kasi nandito si friend. Ibig sabihin, merong kang kakilala, either a friend or basta malapit to sa'yo. Kasi pa rin pwede yung kapatid mo, magulang mo, karelasyon mo, pwedeng ganyan. I-connect po na hindi maganda yung attitude niya. Or meron siyang masamang pakay sa'yo. No? Iba sa inyo may mga alaga kayong aso or maybe there's a hamster. Stepping into a new experience. This January 2026 is meron ka nang matatahakin na bagong experience in life. Siguro may mga susubukan ka na. Or halimbawa meron ka mga new project, new creation, may mga i-working out ka, may mga gagawin kang mga bagay, kung ano man yan, no? And mag-ingat kayo when it comes to a leg. May mga new experience ka na tatahakin sa iba sa inyo, no? Mayroong ingat ka sa leg, no? Ikaw or someone into your life, kasi nandito rin siya, no? Ang nakikita ko dito, maaring mapulikat kayo, masugatan kayo, matapa kayo, matipilok kayo, sumakit yung paa nyo, mamanhid yung paa nyo, kung ano man mangyari sa paa nyo, ha? Mag-ingat kayo. Palagi kayong mag-ingat. Pwede may mga goat, di ba? Pwedeng ganun. O kaya, wag naman sanang matibo. Kung ano man yan, no? Kung ano mangyayari, ingat pa rin. Persevere and you will overcome the problem. Alam mo si Camel kasi, marami kayong pinagdadaanan na bigat na problema, pero wag kang mawawala ng pag-asa kasi sa bigat na to, ito yung, kung alam mo si Camel, di ba ano yan, kahit sa sinag ng matinding araw, talagang nabuhay siya, di ba? Ng matagal. Ibig sabihin, ganyan ka din. Kumbaga wag ka mawala ng pag-asa kasi malalakpasan mo siya. Ang inaano lang dito, pag nakikita ko to is, ibig sabihin, magkaroon ka ng strategy. Kung medyo nahihirapan ka, make a strategy. Diba? Or reset.
or mag-try ka na ng ibang bagong dito, step into an experience. Baka sakali doon makuha mo siya, di ba? At ma-resolbahan mo yung problema. Pero you will overcome the problem. Maaring may mga pinagdadaanan talaga iba sa inyo, no, na problema. Pero okay lang yan, no? As long as you are loyal and commit and you give an effort and hard work dun sa bagay o sa sitwasyon na yon. Maaring hindi pa sa ngayon, pero wag kang susuko. Mag-step forward ka. Ibig sabihin, use your intuition to make a beneficial change. Yan, palagi kayo maniniwala. Di ba sabi ko sa'yo kanina, mag-trust ka sa intuition mo kasi alam ko na kilala mo to. Pwede yung kapatid mo, anak mo, pamangkin mo, kaibigan mo, magulang mo, karelasyon mo, sino man siya. No, maaring handyan lang sila na pinagmamastan kanila at may mga medyo baka may sama ng loob sa yan, kung ano man yan, or maybe this is you. Yan. And trust your intuition kasi ito yung makakatulong sa'yo para mag-success ka sa buhay mo. No? For a change. And love, deep affection, and caring. Andito yung sitwasyon yan. Tulad niyan, siguro you will give love and support to someone. Pwedeng may mga kaibigan ka na nahandoon or malalapit sa puso mo na you're giving love and support. Pareho kayo, vice versa. Diba? Andoon ang nakikita ko dito. Sa iba sa inyo. Pero andito siya ha, si Rata. Ingat kayo sa mga daga-daga. And then, ikaw sa iba naman sa inyo, is maari na ito is anyo kasi, maaring may makikilala kayo mga bagong tao sa bagong pagtahak ng iyong buhay. Pwedeng ganun. O kaya may mga gagawin kayo together with your friend. Maaring may mga makikilala kayo. Ganyan, magkakaroon ka ng mga interest with someone. Ganyan. Paanong interest yun, no? Sa iba sa inyo. At paanong experience na mangyayari sa inyo. And handito rin yung caring, caring and deep affection. Yan, maaaring magkakaroon ng pagkikare ng isang tao sa iyo or ikaw sa kanya. Pwedeng you are care pa rin dito sa tao na to. Diba? Sa tao na someone's working against you behind your back. Pwedeng ganun. Kahit na alam mo na may attitude siya, pero you still care. Diba? Hindi siya pa rin yung inaalala mo. Pwedeng ganun. Or someone, halimbawa, ikaw ito, someone still care pa rin sa'yo kasi andun yung loyalty and love niya sa'yo. Diba? Kahit na minsan dinededma mo siya or dinededma ka niya, andun pa rin yung love and loyalty and affection or caring ng bawat isa, di ba? Kung sino man yan. Kasi andun ka sa paniniwala na someday, di ba? Nandun ka sa point na yon. Ikaw or vice versa. Tingnan natin ang iyong energy. Kumbaga hindi ka nawawala ng pag-asa na magkakaroon ng magandang resulta ito at yung wish mo mag-grant. Diba? Energy ni Pisces. January 2026. Talaga, asan na yun? Oh! Bakit po? Ano po yung energy niya? Bakit? Yung angel mo. Ba? I-explain ko kasi sa inyo eh. Ito angel din yan ah. Angel and angel. Your energy. Yung energy mo andito ka sa January 2026. Nandito ka sa sitwasyon mo na maaring may mga bagay o sitwasyon ako na nakikita sa iyo na nilalabanan mo. Parang nandito ka sa point na yon. Yan. Kasi ang nakita ko energy nyo ng iba sa inyo para mas more kang magiging patient this January 2026. Yan. It's more on patient, more on want ng peace, ganyan, ng harmony, nandun ka sa point na yon. Alam mo yung kahit na magulo yung isip mo, kahit na may mga iniisip ka na parang there's nothing changes, you still patiently pa rin sa mga bagay-bagay o sa sitwasyon. And also, iba sa inyo, may mga hinihintay kayo, no? May mga paghihintay o may hinihintay kayo.
Yung iba naman sa inyo nandun kayo sa situation na nalo-loss of control ka, puwedeng gano'n. Puwedeng sa paligid mo or puwedeng sa sarili mo, puwedeng gano'n. Sa iba sa inyo, merong mga nagkakaroon ng halimbawa, may mga gusto kayong gawin, gusto kayong umpisahan, desisyonan, puwedeng magkakaroon siya ng delay or puwedeng may mga hinihiling kayo, puwedeng gano'n, magkakaroon muna siya ng delay for a while. Ayun, maaari din na halimbawa may mga wish come true kayo, maaaring this January hindi pa yun. Hindi pa clear yun at pwedeng ma-delay pa yun, pwedeng ma-postpone pa yun, pwede ganun. Sa iba sa inyo. Dito. And, ang nakikita ko rin sa inyo kasi, meron daw kayong mga gustong i-progress or may mga i-analyze kayo this January 2026, ganyan. Pero hoping kasi may pag-a-isolate din. Siguro iba sa inyo mas more ka mag-focus to yourself. Kumbaga you want to be alone muna for a while, pwedeng ganun. Parang mas more ka mag-focus sa sarili mo, pwedeng ganun. Ang nakikita ko dito. Sa iba sa inyo, sana, kasi andito naman yung angels mo, no? Pwedeng may related ang family. Dito, no? Pwedeng ganun. Pwedeng nahandin yung may mga hinihiling ka para sa pamilya mo o may hinihiling ka na sitwasyon, kung sino man ito, hindi pa siya, talaga handun ka sa you are patiently waiting na makamit mo yung bagay na yun. Hindi ka pa rin nawawala ng pag-asa, kumbaga. Yun ang nakikita ko sa'yo. Maghihintay at maghihintay ka pa rin na ibigay sa'yo ni universe yung bagay o yung sitwasyon na yun. Nandun ka sa point na yun. Nandito rin yung may mga, parang may mga iniisip kang pagbabago, parang ganun. Yun ang nakikita ko sa iyo. Sana, tingnan natin yung parating, pero hoping na walang mangyaring hindi maganda by January. Pwede kasi na, pwedeng may mga maganap na nangyari na noon, pwedeng maganap muli. Yung nangyari this 2025, pwedeng maganap muli sa 2026. Parating kay Pisces. Pwedeng, naman, nagiging paulit-ulit lang. Pwedeng ganun. Paulit-ulit lang yung cycle. Ito na naman, ganito na naman. Pwedeng ganun sa iba. Parating kay Pisces. Okay. Anong ibig sabihin? The Queen and the Queen of Cups. Parating sa'yo. And the Ten of Pentacles, the Aces, the Six, the Three. Oh my God. Okay na sana bumanat pang iisa. And the Queen of Swords. And the King of Cups. Okay. Okay, parating sa'yo. Parating sa'yo. One, two, three. 2, 3, 4. Apat kayo magkakapatid? 3, 4, 5 kayong magkakapatid? Mga ganyan. Iba dito ganun. No? Okay. Parating sa'yo, merong babaeng makikipag-usap sa'yo. A mother figure? Yan. May makikipag-usap sa'yo yung babae. Pero may isa pang babae Ako nakikita Yung isang babae dito is may pagka-maturity and feminine. Hindi ko naman sinasabi na hindi rin feminine yung isa, pero feminine. Yung isa kasi is more on talking. Kumbaga, siguro siya yung mahilig siya magsalita, mahilig siyang maboka siya, pwedeng gano'n. Yung isa, feminine kasi yung feminine type. Pwedeng magkakaroon ka ng connection sa dalawang tao na yun. Yan, dalawang babae. And may isa rin akong lalaki na nakikita. Hindi ko lang maintindihan kung mag-asawa yung feminine tsaka yung lalaki or magkapatid or magkaano-ano sila. Kasi same yung energy nila dito.
no? Yun. Pwede magkakaroon ka rin ng koneksyon sa isang lalaki at babae na same feminine, no? Kasi isa is very talkative sa iba. And then, ang parating din sa'yo is, ate, ano yung kasi di sa water sign eh. Pisces, Scorpio, Cancer. Pero wala naman kasi sa element yun eh, no? Ikaw pwede ka rin maging cups. Pwede kang maging wands. O, ganun lang yun eh. Tsaka parating din sa'yo is meron ka daw malalaman or may madidiscover ka na isang katotohanan. Pwedeng siyang related sa mga kasamahan mo sa trabaho, sa kaibigan, o sa pamilya. Yun ang sabi. Sa iba naman sa inyo, may papasok sa inyo na pera or may makakareceive pa ng gift or pagmamahal nga tulad ng sabi ko kanina or ikaw ang magbibigay nito. Yun. May mga unexpected situation din ako na nakikita sa iba sa inyo by this January na pwedeng ikapag-alala nyo or ika-worried or ika-stress, anxiety, depression. Pwedeng ganun. Or pwede naman na ika-disappointment mo no, sa iba sa inyo. Basta, di sana unexpected itong sitwasyon na to. Pwedeng itong sitwasyon na to, naganap na to dati. Nangyari na to. Sa iba. Mangyayari lang to muli. Sa iba naman sa inyo, kung ano mga unexpected yan, na isang katotohanan man yan, or information, or communication man yan, na pwedeng makaramdam ka ng emotional pain. Pwedeng depression, ganyan. Pwedeng may mga separation sa iba, or pwede rin unhappy situation, heartache, confusion, yung pagkalito, or mga disappointment, mga intense, pwede yan, mga deep hurt, or pwede rin na you feeling hopeless with something na baka itong idea ko hindi mag-success, baka hindi, yung walang kasiguraduhan or lack of clarity. Pwedeng ganun. O pwede rin na sa iba sa inyo magkaroon kayo ng mga, hindi pala magkaroon, malaging sumasakit yung ulo nyo kasi may migraine kayo o kaya naman may insomnia yung iba, di ba? Pwede rin ganun na maulit lang muli. Yun ang nakikita ko sa iyo dito. Merong makikipag-usap sa'yo or magkakaroon ng connection itong tao na to na maaring may related sa pera. Pwedeng family, pwedeng related sa bahay, lupa, pamana, negosyo, pwedeng ganyan. Or pwedeng sa kasama sa trabaho. Yun ang mga parating sa iyo. Meron akong nakikita na may tao kasi akong nakikita na hindi siya pwedeng pagkatiwalaan o hindi siya pwedeng maasahan. Meron din hoping, hindi ko, siguro maybe this is the past, pwedeng ganun. Or sa iba, sana wag naman mangyari. May nakikita kasi ako na may magbe-breakdown. Yeah, may mga magbe-breakdown, there's a collapsing or may pagbaksak o pagguho o pagkasira. Pwedeng connection with someone or pwedeng relationship connection, pwedeng, basta kung ano man yan. Kung anong connection o ano man yan, bahay, lupa, ano man yan, no? And then, magkakaroon ka rin ng pagpapaliban eh. May mga pagpapaliban na magaganap sa'yo na mangyayari or ipagliliban mo, pwede nga. Dapat iwasan. Pisces. Tsaka yung iba sa inyo, too much responsibilities ang nakaaklang sa inyo. Medyo, wag mo naman din, wag mo na lang, wag mo akuin yung kung sa kasamahan mo yan sa trabaho or sa pamilya mo yan. Pero nasa inyo pa rin yan, Siguro, kapag pagod ka, magpahinga ka rin, Wag mo akuin yung lahat. Ganyan. Yun. Diba dito parang thinking about something, letting go. Parang ganun. Dapat iwasan ni Pisces. Okay. Okay, dapat mong iwasan. Intuitive yung iba, no? Okay, dapat mong iwasan
Siyempre yung ano, maging pasaway o kaya yung mga taong pasaway, yan, iwasan mo yan. Iwasan mo yun, ano, iwasan mo din yung sadness, yan, yung conflict o yung mga bagay na mananahimik ka na lang, para babayaan mo na lang. Mag-reply ka rin pag may time, no? Mga ganun. O pag hindi ka ni-replyan nila, at least nag-reply ka. Nagsalita ka, diba? And then iwasan mo yung hindi ka magtrust sa intuition mo yan. Yung hindi ka mag-listen to your inner voice yan. Iwasan mo yung magkaroon ka ng pag-aalinlangan sa mga bagay na gusto mong i-let go, gusto mong umpisahan o umpisahang muli, ganyan. O sa sarili mo, kung ano man yan, no? Sa nakita ko dito. And then, yung matakot sa mga bagay na what if, baka, mga ganyan, kung ano man yan. And then, mahata ka ng nakaraan. Magkaroon ka ng pagpapabaya at yung being immature or yung mga tao na immature, yan, umiwas ka sa kanila hanggat maaari, no? Umiwas ka na sa mga bagay na gusto mong gawin o aksyonan o simulang muli, tapos mapipigilan ka ng kung sino man or kung alam mo tama naman, ba't hindi mo gawin, di ba? Basta kung ano yung sinasabi ng intuition mo, ng instinct mo, gawin mo. If you want lang naman. Love, kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, tsaka yung ano, syempre yung hindi pagkakaisa. Yan. Yung mga pagkainis, pagkayamot, iwasan mo na lang. Okay, yung mga tao na ganon. Yung labis-labis din, iwasan mo yun. Di ba? Hindi ko sinasabing magdamot kayo. Di ba? Yung ano lang, balancing. Love. Kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, pamilya. Pisces in love. Iba dito, family, oh. Tamo, 10 of cups, 10 of cups. So, meron kang 2 10 of cups. Family ang nasa iba sa inyo, no? Sabihin, single yung iba. Okay. Your love. Tama, single nga yung iba. Okay. Andito ka sa sitwasyon mo kung ikaw is single. May makikilala ka. Lovers. Meron ka daw makikilala. Ay, sorry Naniano ko, no? May makikilala ka ng isang tao na very caring. Pero bakit ganito? Parang meron siya itinatago. Itong tao na to. May sikreto to. Ingat ka na lang. No? Either meron siyang kapamilya, or pwedeng ikaw rin ito, meron na siyang kapamilya, or meron siyang karelasyon na connected sa kanya. Or maybe, isa ka sa nagiging option niya. Or magiging option niya. Kaya you need to trust your intuition, no? Pagdating dito. Sa iba naman sa inyo, yung mga single dyan, oo, may kinakausap kayo. Nandun ka sa point na, kung kami, ganun. Nandun ka sa point na yun. Kung yung ibibigay sa akin, why not? Kumbaga, hindi ka rin nagpipilit. Kasi parang inano mo na rin sa tadhana yung situation mo, no? Kaya mas maaring iba sa inyo is you are more on focus to your family, to your loved ones, ganyan, na malalapit sa'yo. Nandun ka sa point na yon sa iba sa inyo. And then also, kung kayo naman is separated nitong tao na to, kasi naging super stress. Nakikita ko naman yung love pagdating dito sa relationship na to. Maaari naman din na okay ang bawat pamilya, di ba? Yun nga lang, may mga kina-stress lang talaga dito sa relationship. Isa kasi sa inyo kasi, naging immature, no, nahandun sa point na nagkaroon talaga ng third party. Kumbaga, nagkaroon ng pangloloko o betray itong tao na to. Kung titingnan ko sa kanya, una nag-control pa siya. Pero, nag-control siya when it comes dun sa sitwasyon na yon kasi nga dun sa pag-hide niya ng emotion with someone. Kasi ayaw ka kasi niyang mawala dito sa nakikita ko dito. Pero, ang nakita ko kasi, pinag-isipan ng isa sa inyo. No? Kumbaga, nagkaroon pa ng pagpapatawad to no? Nagkaroon pa ng pagpapatawad. Pero bakit ang daming lumalabas? 1, 2, 3. Maaring,
hindi lang ikaw yung kausap nito. Marami. Babaero ba to? Lalakero? Dito sa nakita kasi, babaero, lalakero siya. Babae ka man o lalaki ha. Ito. Kasi hindi na ikaw kausap niya. Marami. One, two, three? Parang three yung kausap niya. Maaaring pangatlo ka dun. Tapos, di ba? Hindi lang ikaw. Ay, nako po. Diyos mo iyo. Eh, wag na. Sabi ka na, ko ito rin lang, wag na. Diyos ko po, Marimar. Yun. Pero Diyos maaring isa sa inyo masyado nahahatak pa ng nakaraan. Ang nakita ko dito. Kasi, dito sa sitwasyon, maaring nagpilit pa ito na gusto niya mag-apology. Pero dumating yung time, isa sa inyo naging matatag at naging malakas na. Kumbaga mas nag-focus na sa sarili niya. Kumbaga nandiyan sa point na gusto ko na ng peace, ayoko ng gulo, ganyan. Nandun na sa point. Mas pinili na nung isa sa inyo yung sarili niya. And then, kung ikaw naman is in relationship, kung ikaw is in relationship, maaring bago kayo nito, no? Maaring bago kayo nito, or maaring itong taon na to, kakilala mo na talaga, o nakakausap mo na. Maaring pabor sa kanya yung family mo. Dito sa nakita ko dito, or yung family niya pabor sa'yo. Ate, mahal niya ba ako? Ano rin siya eh, alam mo yung nahandun, ikaw or siya to ha, hindi ko nakikita kasi yung pagpipilit, no? Pero nahandoon sa situation na they manifesting. Andun yung, kung ikaw ang bigay sa akin ng universe, tatanggapin ko. Yun ang sabi niya dito. Tsaka ang nakikita ko rin dito is, kung ano ipapakita mo sa kanya, yun ang papakita niya sa'yo. Aayunan ka niya or aayunan mo siya sa mga gusto niya. Sa nakita ko dito, hoping, hindi lahat. Kung alam mo, kasi dito sa sitwasyon, medyo siguro nagkakaroon kayo ng problema o inaalala mo talaga na baka ganito, baka ganyan. Sa iba dito kasi may third party to. May hinahide siya. Nandito yung pambobola, no? Pero hindi ka daw niya kayang iwanan. Pero may nakikita ako na dalawa pang tao dito. Nakausap nito. Pwedeng dalawa or isa sa iba. Pero nagkakaroon ng pag-iisip. Nagkakaroon siya ng nagsisiyasat. May isa dito nagsisiyasat. Yun. Pwedeng nahandun yung point na nagtitimpi kasi wala pang nakikita evidence. And the spying. Pwedeng ganun, ano, sa iba sa inyo. Mag-trust ka sa intuition mo, kaya nga lumabas na, di ba? Yan. Kung dito sabihin mo mahal ka niya, dito sa card, gusto ka ng pamilya niya. Or gusto ng pamilya mo siya. Tingnan natin yung money mo. Vices in money. Pero may hiding eh, no? May travel kayo. Diba dito parang may travel kayo? Kasi may departure ako nakikita. Emperor and Emperor. Aba, nagdadalawa ang Okay, your money. Sa money mo this time, aba, ang ganda ng money mo. Kasi nandito ka na sa sitwasyon mo na mas more ka mag-focus this time when it comes to your money. Pwedeng iba sa inyo, you're thinking about something, business, ganyan, or maaring meron kayong mga, halimbawa, meron kayong mga ano yun? Ano yun? Parang may gumagano, no? Wala naman. Meron, na-distract ako dun sa nakita ko ano ba to? Maaring may mga kayo, meron kayong mga pinamumunuan, pwedeng ganyan. Maybe you are a leader, o kaya naman may mga negosyo kayo, malaki o maliit yan, o kaya yung mga stocks, pwedeng ganun, yung mga currency, kung ano man yan na meron kayo sa iba sa inyo. Sa money mo, you are more on controlling pagdating sa pera mo. Nandun ka na siguro sa point na mas more kang magkikif ng money or magsisave ng money this time. Ate, magsasuccess ba ako? Yes, magsasuccess ka, no? Sa iba sa inyo when it comes to your money kasi ang nakita ko sa'yo dito, you are more on saving money. Or you need
No? Kasi when it comes to January 2026, mas magiging, magnetic ka pagdating sa opportunities at saka, syempre opportunities, yun eh, related ang money dun, di ba? Kaya mas magiging magnetic kasi yung energy na nakukuha ko sa'yo dito. Doon yung mas more kang magkakaroon ng logic organized pagdating sa pera, and then may mga project actually ako na nakikita sa'yo, or maybe din yung you're using your wisdom and intellect or intelligence when it comes to clarity na dapat ito, ganito, dapat ganyan, ganito. Yan. Magkakaroon ka na pag-organize no? Sa nakikita ko dito sa iyo. Mas more kang magiging focusing to save money. Yun. Magnetic yung magnetic ka dito. Oo nga, meron yung travel. Malayo man o malapit siya, may mga travel yung iba, no? Magiging very ang dami mong mangyayari sa January. Parang ang nakikita ko sa'yo dito, may mga a-actionan ka dito. Siyempre, related pa rin yung pera dun. Diba? So, either you have a travel, malayo man o malapit, may mga asikasuhin ka, and then, may mga action and movement ako nakikita. May papers and documents. Hindi ko alam ano yun, pero siguro may mga asikasuhin ka, pipirmahan, aayusin, o pwede rin na may mga i-renew kayo. Pwedeng ganun sa iba ko. Ano mang related ng money, money mo, ng mo, papers and documents na yan. Mas magtitipid ka na sa January or kinakailangan, sa iba sa inyo. Advice. Oh, yun, 9 of Cups. Wawawi. May reward and success ka sa Kasi may reward and success ka mo, 8 siya, di ba? 8 and 8. May reward and success ka sa January. 8 din siya, Tatlo 8 mo. 8, 8, 8. Ba? Galing may abundance yarn. Abundance ka. Congrats. Diba? May victory and success ka. Mag-ingat ka sa pera mo sa January. May kabiguan ako nakikita sa'yo. Pagdating sa pera mo. Ingat ka na lang. Okay, dito sa sitwasyon mo, meron ka palang confusion, hindi mo alam. Marami ka atang gagawin sa January 2026. Yung iba sa inyo, malilito daw kayo by just January. Siguro either this is a love life or yung mga bagay na decision making mo kung hindi mo siguro alam kung alin ang dapat mauna, pwedeng gano'n sa iba sa inyo. Mga pupukusan mo. Yun ang nakikita ko sa iba sa inyo. Tsaka dito sa sitwasyon mo, may konting frustration ako nakikita sa iyo by this January. Siguro kasi mas magiging busy ka. May mga multitask, multiple priorities ka na gagawin by this January kasi may mga biglaan din magaganap sa iyo. Biglaang alis, biglaang lakad, biglaang movement. May mga ang daming tao. Ang daming tao. Mukhang haharap ka sa maraming tao. May recognition ako nakikita sa'yo dito kasi may good news din ako nakita this January. Congratulations. May good news and then happiness, fulfillment, and achievement. Tulad ng sabi ko kanina. Meron din ako na nakikita dito na tao. Hindi ko alam kung ikaw ito Pero may tao na maaring itong tao na to, hindi siya ganun na nagsasalita o nagiging open sa'yo. Pwedeng ganun na magsasalita siya sa iba this January. Pwedeng tao na nanahimik na biglang magsasalita. Ano yung Ate Pipi? Hindi. Siguro, magbibigay siya ng opinion sa'yo or handin yung sitwasyon na pwede rin na tahimik siya nagagalaw to support you. Pwedeng ganun. Vice versa. Or ikaw ito sa kanya. May taong ganun. Ako na nakikita sa'yo. So, iba sa inyo, there's a new love life if you want. Sa nakikita ko dito. Victory and success, may achievement, and may mananalo, no? Galileo.
may mananalo. Maaring maglagay na kayo ng noted at saka ng papers, saka ng ballpen sa tabi ng higaan nyo. Makaka-receive kayo ng numbers na pwede nyong tayaan. Tandaan mo ha! Tandaan mo kaagad. Sabi ko sa'yo, pag nadilat ka kaagad, sulat mo na kaagad. Kasi, mga 2 seconds, tapos na yan. Makakalimutan mo. Iba sa inyo, pwedeng matandain kayo. Maninaginip kayo ng number. I advise, baluga ate. Wait comes sa advice, wala tayo. Tamo kasi ang dami mong 8, tapos may mga 9 tsaka 10. Tapos lumabas din kanina si dalawang divine number, dalawang major arcana, di ba? Na Wheel of Fortune. May bad news ka man na maganap o may bad news na hindi pa nare-resolbahan man yan, mangyari, or may mga bad news na hindi pa nare-resolbahan, may good news naman, di ba? Ganun talaga ang buhay. May negative and positive. And you need to learn dun sa mga bagay na yun. Okay. Talaga naman, nakalimutan ko yung advice. When it comes to advice, try to control and balance any situation of life. This is a time to release and to focus sa mga bagay na kailangan mo nang gawin this time. Mas more ka maging patient, focus ka lang sa pangarap mo sa buhay. Mag-trust ka palagi sa intuition mo and listen to your inner voice. Kailangan mo magkaroon ka you need to take in control yung sarili mo. Kailangan sa'yo is mental strength, tsaka have a clear mind. No, empowered ang kinakailangan dito. Ilaya mo yung sarili mo sa isang sitwasyon na makapagpapahatak sa'yo in a negativity or in a dark place. No? And mag-focus ka sa mga pangarap mo sa buhay. Palagi mo tatandaan na kailangan you have always a positive destination, clear path, and movement is needed. No? Ang nakikita ko dito, keep moving to reach your goal kasi you will be success sa nakikita ko dito sa'yo. Arigato namaste, God bless.